Magandang araw sa lahat ng aming mga solid listeners dito sa Sitio Bangungot. Sa araw na to, 2 kwento ang mapakikinggan natin na ipinadala ng mga senders natin na nasa BPO industry. Alam naman natin na marami silang nakatatakot na karanasan, lalo pat gising sila sa gabi at nagtatrabaho sa graveyard shift. Ika nga nila, maraming kababalaghan ang nangyayari pagkagat ng dilim. Pero hindi ito yung typical na call center horror story dahil talaga namang nakapangingilabot ang karanasan nila. Yung tipong matotraumatize ka kung ikaw mismo ang nakaranas nito. Narito na ang unang kwentong magpapataas ng balahibo nyo. Magandang araw po sa lahat ng mga kagaya kong solid na tagapakinig ng Sitio Bangungot at kwentong takip silim. Most of all, magandang araw rin sa lahat ng mga bumubuo nitong programang kinagigiliwan nating lahat. Isa po akong horror fan, kaya ginagawa ko talagang libangan ang pakikinig sa mga horror stories na ina-upload ninyo. It took me so long before akong nakapag-decide na i-share ang sarili kong true horror story. Hindi ko rin kasi madalas na ikwento to sa mga kakilala ko. Feeling ko kasi hindi sila maniniwala. O kung meron mang maniniwala, feeling ko mabubuksan lang ang trauma ko pag ikinuwento ko to sa iba. Pero na-realize ko na dapat ko ring i-share to para malaman ng ibang tao na may nangyayari talagang kababalaghan sa mundo natin. Mga bagay na hindi kayang ipaliwanag kahit na nasa modernong panahon na tayo ngayon. Sa totoo lang, Sir June, hanggang ngayon ay wala pa akong clear understanding sa pangyayaring ito sa buhay ko. Basta't ang alam ko, sobra nitong niyanig ang pagkatao ko. Masasabi kong ang experience na to ang bumago sa buhay ko. To protect my privacy, just call me Brian na lang po. From Northern Cebu at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang virtual assistant. Masaya po ako sa trabaho ko dahil bukod sa mataas ang sahod, permanent po ang work from home setup namin. Pwede ko ring dalhin ang trabaho ko sa bakasyon at kung may sakit naman ako, madali ako nakakapag-leave dahil mabait ang client ko. Pero bago po ako nagkaroon ng magandang trabaho as VA, minsan po akong nakipagsapalaran sa BPO industry at dito ko po naranasan ang isang nakapangingilabot na pangyayari sa buhay ko. Naaalala ko po, mid-2019 po nang lumipat ako sa syudad for better opportunities. Ayaw sanang pumayag ng parents ko pero sinabi ko sa kanila na gusto kong mamuhay independently. At the same time, gusto ko ring mas makatulong sa kanila. That time kasi, may 3 pa akong mga kapatid na nag-aaral. Hindi naman po mayaman ang pamilya namin, kaya alam kong nahihirapan din sina mama at papa sa mga gastusin. At bilang eldest sa mga anak nila, gusto kong may maitulong kahit papaano. Sa huli, napapayag ko rin silang magtrabaho ko sa syudad. Maswerte po ako dahil hindi ako nahirapang makahanap ng trabaho. Natanggap po agad ako sa una kong job interview.
Bago pa kasi ako nag-apply, todo research na ako tungkol sa BPO industry at mga possible job interview questions. Bagaman kabado, nasagot ko naman ng maayos ang mga tanong. Sobrang natuwa po ako sa job offer. Malayong malayo sa sweldo ko sa dati kong trabaho. Hindi naman ganong kamahal ang renta ko sa tinitirhan kong boarding house at hindi rin naman ako maluho. Kaya alam kong makatutulong talaga ako sa pamilya ko and at the same time makapag-iipon ng pera. Nasa isang sikat na business hub po ang location ng BPO company na pinagtrabahuhan ko. Hindi siya ganun kakilala dahil small company pa lang ito, pero competitive naman ang salary package kaya marami pa rin nag-apply. Dahil maliit na kumpanya lang, 2 floors lang ang ino-occupy namin sa isang mataas na building. Mababait ang mga tao ron at halos magkakakilala lang silang lahat. Panay biruan at tawanan kahit minsan ay stressful ang shift dahil sa dami ng calls. Madali ko po silang nakasundo at kahit na kailan, hindi po ako na out of place. Isa po sa mga biro na madalas kong naririnig sa kanila ay ang tungkol sa isang mysterious caller na kung tawagin nila ay Mr. Morgan. Minsan lang daw itong tumawag, once or twice a year lang. Pero ang nakapagtataka, walang lumalabas na call logs tuwing tumatawag ito. Walang call history, walang ma-pull up na account o kahit na anong record. At ang sabi nila, kung ano-ano lang daw ang sinasabi nitong si Mr. Morgan. Noong una akala nila prank caller lang. May mga bagay raw kasi itong hinuhulaan gaya ng trahedya o aksidente. Lahat daw ng iyon ay nagkakatotoo. Kaya naman bawat agent na nakakausap ni Mr. Morgan ay natotroma. Biro pa nga nila. Pag yung ahente raw ay nakausap ng mysterious caller na ito, matik daw na magre-resign yan. Hati ang opinyon ng mga office mates ko tungkol sa bagay na ito. May mga naniniwala at talagang kinikilabutan kapag nababanggit ang pangalan ni Mr. Morgan. Ang iba naman, ginagawa lang itong katatawanan. To be honest, hindi ko rin ito sineryoso at first. Wala naman siguro makaka-blame sa akin kung hindi ko agad paniniwalaan ang bagay na yon. Napaka-imposible kasi. Pero totoo pala talaga ang sabi nila. Kahit gaano man ka-weirdo o ka-imposible ang isang bagay, paniniwalaan mo talaga ito pag ikaw na mismo ang nakaranas nito. Opo, Sir June. Ako mismo ay nakausap si Mr. Morgan. Nangyari po ito taong 2020. Kasagsagan ng pandemya. Karamihan sa mga office mates ko ay naka-work from home. Ako naman, dahil wala akong devices at internet connection sa boarding house, nag-decide akong patuloy na magtrabaho sa office. Pero bilang part ng health protocol, hindi kami pwedeng umuwi. Kailangan naming manatili sa office para hindi kami maging prone sa virus. Iilan lang kami noon. Siguro nasa mga 10-15 agents lang kami. Sa sleeping quarters kami natutulog at provided naman ng kumpanya ang lahat ng pangangailangan namin. At first, masaya at comfortable naman ako sa setup namin. In fact, sobrang thankful pa nga ako dahil may trabaho ko in the middle of the pandemic.
Ako naman po kasi yung tipo ng tao na nag-i-enjoy pa rin kahit hindi masyadong lumalabas. Okay na ako na manood ng cellphone at movies o series pagkatapos ng trabaho. Tsaka kahit konti lang kami sa office, wala naman kaming naramdamang kakaiba o anything creepy. Pero nagbago ang lahat sa akin noong isang gabi na matanggap ko ang isang tawag na iniiwasan ng lahat. It was a regular shift, Sir June. Walang unusual na nangyari noong gabing yun. Busy pa rin kami at parang malulunod sa dami ng calls. Pero napahinto po talaga ako nung sabihin ng isang caller ko ang kanyang pangalan. Mr. Morgan. Anya. Nagtry akong itanong ang full name niya, pero ayaw niyang kumpletuhin. Mr. Morgan, yun lang daw ang kailangan kong malaman. Tinanong ko naman kung ano ang account number niya. Ang sabi lang niya, I don't have an account with you, but I know you know me. Hindi po ako nakasagot agad. Kahit kasi alam ko na kung sino siya. Parang in denial pa rin ako. Nakausap ko na si Mr. Morgan. Sa dami naman kasi ng pwedeng makausap niya, bakit ako pa? Muling nagbalik sa isip ko ang mga kwento tungkol sa kanya. At dito ko napatunayan na totoo pala talaga ang lahat ng yun. Hindi to isang bagay na pwedeng gawing biro, kagaya ng ginagawa ng iba kong mga kasamahan. Hinulaan ni Mr. Morgan na nagtatrabaho ako sa office at nami-miss ko na raw ang pamilya ko sa probinsya. Alam niya kung ilan ang mga kapatid ko. Pati ang edad at mga pangalan nila, alam niya rin. Ilang beses ko siyang tinanong kung paano niyang nalaman ang mga impormasyon na to. Pero hindi niya ako sinasagot. Patuloy lang siya sa pagsasalita. Base po sa boses niya, tansya ko ay isa siyang old American na nasa 50s or 60s ang edad. Kung mapakikinggan mo ang boses niya, hindi naman creepy. Parang regular customer lang na nakakausap ng mga call center agents araw-araw. Pero nagiging creepy lang siya dahil sa mga bagay na lumalabas sa bibig niya. Pagkatapos niyang hulaan ang mga bagay-bagay tungkol sa nakaraan ko, sunod naman niyang hinulaan ang mga bagay na mangyayari raw sa akin. 3 sa mga hula niya ang tumatak sa akin. May isang kamag-anak daw akong mamamatay dahil sa COVID-19. Isa raw sa mga kasamahan ko ang aatakihin sa puso. At maaaksidente raw ang isa sa mga kapatid ko. At kahit ano raw ang gawin ko, hindi ko raw mapipigilan ang mga pangyayaring ito. Ilang beses ko siyang sinubok na patigilin sa pagsasalita. Pero tuloy-tuloy lang siya. Parang walang pakialam at parang natutuwa pa sa naririnig niyang takot sa boses ko. Nagulat na lang po ako nang biglang dumilim ang paligid. Nagkaroon daw pala ng power outage. Dahilan din para maputol ang call namin ni Mr. Morgan. Manatili lang daw kami sa station namin at mabilis nilang paaandarin ang generator
Dito na po nangyari ang isa pa sa mga creepy experience ko. Napansin ko po kasi ang isang malaking bulto ng anino na naglalakad di kalayuan sa station ko. Nanlaki ang mga mata ko. Nanginig ako sa takot. Pero sinundan ko pa rin ang direksyon ng anino. Nakita ko siyang tumayo sa likod ng office mate kong si Max. At kitang-kita ko po kung paanong dumikit yung anino kay Max. Para bang kinakain siya nito. Nagpanik ako sa nakita ko. Tumayo ako at sisigaw na sana. Pero sakto naman na biglang nagliwanag muli ang paligid. Napaandar na ang generator. Hindi ko na rin nakita yung anino. Back to business na ang lahat. Pero nanginginig pa rin ako sa takot. Hanggang sa natapos ang shift ko ay hindi nawala sa isip ko ang naging pag-uusap namin ni Mr. Morgan. Sinubo kong isipin na wala lang yun at imposible maging totoo. Nung tumawag sa akin si Mama, umakto ko na parang wala akong iniisip. Pero, Sir June, pinagpawisan ako ng malamig sa sinabi ni Mama sa akin. Nag-positive daw sa COVID ang uncle ko. At kinuha ng ambulansya ilang oras pa lang ang nakalilipas. Lahat sila ay natatakot at nag-aalala. Nang sabihin ni Mama yon, pumasok sa isip ko ang hula ni Mr. Morgan na may isa kong kamag-anak na tatamaan ng virus. Nagkatotoo nga. Hindi pa puro natapos ang lahat. Dahil sa mismong gabing yun, isinugod sa ospital si Max. Magkaiba kami ng sleeping quarters. Pero nagising ako noong narinig kong nagkakagulo sila sa labas. Inatake raw sa puso si Max. Dead on arrival. Muli, naalala ko na naman ang hula ni Mr. Morgan. Naalala ko rin yung anino na nakita ko kahapon na parang kinakain si Max. Takot na takot po ako noon, Sir June. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Lalo pa nung naalala ko ang huling hula ni Mr. Morgan tungkol sa isa sa mga kapatid ko. Mabilis akong tumawag kay Mama at rinimind siya na mag-ingat silang lahat. Araw-araw rin po ako nagdasal, Sir June. Hindi na po ako makapag-focus sa trabaho at napansin ito ng mga kasamahan ko. Yung isip ko kasi ay naandun pa rin sa mga hula ni Mr. Morgan. Hanggang sa nangyari na nga po ang kinatatakutan ko. After 3 days, tumawag si Mama at sinabing na-aksidente ang kapatid kong si Jim. Ito raw kasi ang may quarantine pass. Pauwi raw ito galing palengke nang mabundol ng isang sasakyan. Pero ang ipinagpasalamat ko na lang po ay hindi naman namatay ang kapatid ko. Nagtamo siya ng maraming sugat at injuries, pero ligtas naman siya. Sa kabila noon, hindi pa rin po ako mapakali, Sir June. Araw-araw akong napaparanoid
Tuwing may pumapasok na call, natatakot ako na baka si Mr. Morgan na naman yun. Talagang na-trauma po ako. At nagets ko na kung bakit nag-resign yung ibang mga agents na nakausap si Mr. Morgan. Tiniis ko po ang lahat dahil kailangan ko ng pera. Pero nung hindi na ganun kahigpit ang restrictions, nag-decide po akong mag-resign na. Apektado na po kasi ang mental health ko. Hindi na rin ako nakapag-focus sa trabaho at bumabagsak na rin ako sa metrics. Nahihiya na rin ako sa TL ko dahil ilang beses na niya akong dinipensahan sa management. Walang nakakaalam sa kumpanya namin na nakausap ko si Mr. Morgan. Isinekreto ko na lang dahil ayoko na rin pag-usapan. Kinausap ko ang pamilya ko tungkol sa desisyon ko at suportado naman nila ako. Natuwa pa nga sila na nagdesisyon akong umuwi sa probinsya. Doon na rin po nagsimula ang journey ko bilang isang freelancer. Maswerte po ako dahil kahit na papaano ay naging successful ako sa pagiging virtual assistant. Mas okay to kasi hindi na rin ako nagte-take ng calls kaya hindi na rin gaano pumapasok sa isip ko si Mr. Morgan. Pero may mga araw pa rin na hindi ko maiwasang maalala ang conversation namin. Minsan, napapaisip ako, ilang agents pa kaya ang nakausap niya pagkatapos ko? At ano kaya ang nangyari sa kanila? Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung sino si Mr. Morgan at kung ano ang kailangan niya. Ilang beses ko siyang napanig-inipan. Isang matandang Amerikano. Hindi ko ganong maaninag ang mukha niya. Pero nakaupo siya sa sofa. May hawak na sigarilyo at nakikinig ng isang classical music. Ganon palagi ang senaryo kapag napapanag-inipan ko siya. Pero hindi rin ako sure kung si Mr. Morgan ba talaga yun o dala lang to ng trauma ko. May nakausap akong security guard noon sa BPO na pinagtrabahuhan ko. Ang sabi niya, may Amerikano raw na may call center company rin sa mismong floor na ino-occupy namin. Pero na-scam daw ito ng mga kasosyong Pinoy sa iba nitong business. Unti-unting nalugi hanggang sa nagsara ang call center company nito. Isang araw, natagpuan na lang daw itong walang buhay sa loob ng opisina nito. Ayon sa nabalitaan ng guard, drug overdose daw ang kinamatay ng matanda. Ilang taon na raw ang nakalipas mula nang mangyari yun. Sumagi sa isip ko na baka yung nagpakamatay na Amerikano ay si Mr. Morgan. Baka hindi pa rin niya matanggap ang nangyari nun, kaya siya nagpaparamdam at nananakot. Hindi rin ako sigurado. Hula ko lang naman po ito. Pero sa tingin ko, malaki ang possibility na tama ako. But regardless kung tama o mali ang hinala ko, sana matahimik na ang kaluluwa ni Mr. Morgan. Sana wala nang ibang agent ang maging biktima niya. Wrong floor. Good day, Sir June, at sa lahat ng listeners ng Sitio Bangungot. Isa po ako sa mga subscribers nyo
At kahit na hindi ako palaging nakapagko-comment, sinisigurado ko naman po na napakikinggan ko ang bawat story na inire-release ninyo. Matagal ko na pong gustong ipadala ang sarili kong true horror story. Pero ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob na isulat to at isend sa inyo. Hindi ko na po kasi madalas na iniisip to dahil kinikilabutan ako. Pero ngayon ay isi-share ko ito sa inyo. Hindi lang para manakot, kundi upang i-prove kung gaano ka-powerful ang prayers bilang panlaban sa masasamang elemento. Tawagin niyo na lang po akong Rick. 29 years old at nagtatrabaho bilang isang call center agent dito sa Cebu City. Ang ikukwento ko po ay nangyari more than 1 year ago. Kasi simula ko pa lang noon sa isang bagong kumpanya. Nag-resign po kasi ako sa previous job ko dahil feeling ko underpaid ako. Kaya nung nakahanap ako ng kumpanya na may mas malaking offer, hindi na ako nagdalawang isip na tanggapin ang offer nila. Okay naman po ang lahat mula nang nag-start ako ng training. Maganda ang culture, mababait ang mga tao. Tsaka hindi rin sobrang mahirap yung account. Feeling ko nga nun, nasa tamang lugar na ako. Malayong malayo kasi sa dati kong workplace na sobrang toxic ang environment. Pero nagbago po ang lahat dahil sa isang experience ko. Tapos na ako sa training noon. Magko-call shadowing na ako dapat sa gabing yun. Para po sa mga hindi nakaalam, ang call shadowing po ay yung tatabi kami sa isang tenured agent at mag-o-observe kung paano sila mag-take ng calls at mag-navigate ng tools. Chance na rin namin to para makapagtanong sa kanila tungkol sa products, process, at pati na rin sa mga bagay-bagay tungkol sa kumpanya. Ginagawa ito para ma-make sure na ready na talaga kaming mag-take ng calls. Nung gabing yun, maaga akong dumating sa office. Medyo antok pa ako dahil sobrang ingay sa bahay at hindi ako nakatulog ng maayos. Hindi ko namalayan na maling numero pala ang napindot ko sa elevator. Pero nung bumukas naman ang elevator sa 5th floor, lumabas pa rin ako. Pero nung nakalabas ako, tsaka ko lang na-realize na parang mali ako ng pinuntahan. Ang nakapagtataka, nung iginala ko naman yung paningin ko sa paligid, nakita ko sa prod yung mga kasamahan ko. Nandun din ang mga tenured agents namin, pati SMEs, TLs at trainer. Napaisip tuloy ako kung maling floor ba talaga yung napindot ko sa elevator o baka ako lang yun dahil lutang ako at walang maayos na tulog. Busy ang lahat sa trabaho. In-approach ko po ang trainer ko at pinaupo niya ako katabi ng isang tenured agent. Ganon din ang ginawa niya sa iba kong ka-wave or batchmates. Hindi ko agad nakausap yung agent na tinabihan ko dahil busy siya sa pag-take ng calls. Pero nagtaka po ako dahil may kakaiba sa pananalita niya. Sobrang monotonous. Dire-diretso lang at walang emosyon. Para akong
nakikinig sa isang robot na nagsasalita. Pinilit kong wag na lang yung pansinin. Nakakahiya naman kasi kung mag-feedback ako sa kanya. Kabago-bago ko pa lang sa trabaho. Pero sa point na yun pa lang, alam ko na pong may mali. Hanggang sa pagkalipas ng ilang minuto, napansin kong biglang tumahimik ang paligid. Walang nagsasalita, walang gumagalaw. Para bang may pumindot ng pause button. Nagtaka ako, hindi ko alam kung anong nangyayari. Dahan-dahang lumingon sa akin ang tenured agent na katabi ko. At Sir June, laking gulat ko nang makita ko ang kanyang mukha. Parang may malaking butas sa kanyang mata. At wala kang makikita kundi kulay itim. Parang papel naman sa sobrang kaputlaan ang kanyang labi. Napatayo ako sa pagkagulat. Pero di pa pala ron natatapos ang lahat. Dahil nakita ko na lahat ng tao sa floor na yon ay ganun ang itsura. Sabay-sabay silang nag-type sa keyboard habang nakatingin sa akin. Para akong mabibingi sa ingay ng sabay-sabay na pagtipa nila sa keyboard. Hindi ko ma-explain ang takot na nararamdaman ko nung oras na yon, Sir June. Mabilis akong tumakbo habang sumisigaw. Pinilit ko rin ang sarili kong hindi lumingon sa kanila. Nagdasal na rin ako upang makatakas ako sa sitwasyon na yon. Kaagad kong pinindot ang elevator upang makababa na ako. Pero napansin ko na may tumapik sa balikat ko. Si Mang George. Isa sa mga janitor ng kumpanya namin. Tinanong niya ako kung anong nangyari sa akin. Sa nanginginig na boses ay kinuwento ko sa kanya ang mga nakita ko. Laking gulat ko po nang mapansin kong nag-iba ang itsura ng paligid. Medyo madilim doon dahil konting ilaw lang ang naka-on. Walang mga computer sa paligid. Mga bakanting mesa lang. Sabi ni Mang George, wala raw gumagamit ng floor na yon dahil under maintenance. Ang madalas lang pumupunta sa floor na yon ay ang mga janitors at taga-facilities kasi naandun ang storage. Pero hindi na siya nagtaka sa ikinuwento ko dahil maging siya, ilang beses na niyang napapansin na may nagpaparamdam sa floor na yon. Pati ang mga kasamahan niya ay maraming beses nang nakakita ng mga ligaw na kaluluwa ron. Marami ang takot sa floor na yon kaya hindi talaga sila nagpupunta ron ng mag-isa. Mula po noon ay sobrang careful na ako sa pagpindot ng button sa elevator upang makasiguro na hindi na ako mapupunta sa maling floor. Sa ngayon po, tapos na ang maintenance sa floor na yon at may mga agents nang nagtatrabaho ron. May mga narinig akong scary experiences nila ron pero hindi ko na masyadong pinapansin. Ayoko kasing ma-bring up na naman
ang traumatizing experiences ko sa floor na yon. Pagkatapos kasi nun, pakiramdam ko ay sinundan ako ng mga kaluluwa. Pag mag-isa lang ako sa kwarto, ay naririnig ko na parang may mga nagtatype sa keyboard. Isang beses din, nagising ako at nakita kong may malaking anino sa harapan ko. Sa sobrang takot ay hindi ako makakilos. Pero napalingon ako sa salamin at nakita ko na para akong kinakain ng aninong yun. Pumikit ako ng mariin at paulit-ulit na nagdasal. Huminga ako ng malalim. Sinubok kong kumalma at tinatagan ko ang loob ko. Pagdilat ko ng mata, wala na yung anino at nakagagalaw na ako. Sa takot ko na baka maulit na naman yun, humingi ako ng tulong sa kaibigan kong si Laila na isang devoted Christian. Sa tulong niya at ng kanyang mga churchmates, pinag-pray over nila ako at dahil doon ay hindi na nga naulit ang nakatatakot na experience na yon. Siyempre, hindi lang po ako umasa sa pray over nila. Dahil alam kong hindi sapat yun to drive away evil forces. Ako po mismo, mas pinaglalim ko pa ang paniniwala at koneksyon ko sa Diyos. Araw-araw rin po akong nagdarasal para hindi makalapit sa akin ang masasamang espiritu. Kaya po isinare ko ang experience na to sa inyo para patunayan sa lahat na walang imposible sa dasal. Tatagan lang natin ang ating faith sa Diyos. Kahera sa gabi. Panibagong kahindik-hindik na kwento na naman ang ating mapakikinggan ngayong gabi. Mula sa mga napili naming kwento ng ating mga letter senders na sina Tina at Lynn. Halina't pakinggan ang kanilang nakatatakot na karanasan bilang mga kahera sa gabi. Magandang araw, Sir June. Pati na rin sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel na kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tina. Nangyari ang kwento kong ito noong nakaraang taon lamang, month of September, year 2022 to be exact. Bagong regular pa lang ako noon sa pinapasukan kong trabaho sa isang mini-mart dito sa Batangas. Since laging panggabi ang nagiging schedule ko, ay isinasama na rin nila sa akin ang mga bago nilang hired na empleyado para i-train sila sa mga gawain ng isang graveyard shift na katulad ko. Hindi na rin naman ako nagreklamo pa. Tutal mas matanda sa akin ang madalas kong nakakasama sa shift at sanay na rin naman akong mag-adjust sa mga schedules ko. One night, buong gabi kong kasama si Kyla. Isa rin siya sa mga new hired employees ng store at talaga namang nairita ako sa kanya that time.
paano kasi bukod sa maraming iniwang gawain, ang mga naunang batch ng panggabi sa amin ay napakahirap pang turuan ni Kyla. Paulit-ulit na lang ako sa pagpapaliwanag bago niya magets ang sinasabi ko. Kaya imbis na gumaan sana ang trabaho ay lalo pang nadadagdagan dahil sa kanya. Bago namin iligpit ang mga soft drinks at alak na hindi pa natatanggal sa plastic, ay napagdesisyonan ko munang magpatugtog para naman ganahan kami habang nagtatrabaho. It was in high school when they met and things got kinda awkward. Si Kyla ang tagalagay ng mga bote sa mga rack at ako naman ang tagasalansan habang kinukwentuhan niya ako ng kung ano-ano. Nahinto lamang ako sa ginagawa ko ng mga oras na yon nang may boses ng matandang babae akong narinig na bumulong sa mismong tenga ko na nagsabing, "Ineng, pabili ako." Pero laking gulat ko nang wala naman akong nakitang kahit na sino ron. Nang mapalingon naman ako kay Kyla, nakita ko ring palinga-linga siya sa paligid niya habang halatang nagtataka. Noong sinabi niyang oo, ay agad naming nilibot ang loob ng store para mag-check kung meron bang tao sa loob. Maging ang CCTV footage sa may counter ay tinignan na rin namin. Ngunit wala namang kaming nakita ni isang customer na lumabas o pumasok sa store nung mga sandaling yon. Nagkatinginan kami ni Kyla bago nag-unahang tumakbo patungo sa may storage room. Ilang minuto pa kaming nanatili ni Kyla sa loob ng storage room. Literal na magkadikit at pagsipat lamang sa may entrance ng store ang ginagawa namin. Kahit na alam naming bawal ang tumambay sa storage room, ay wala kaming pakialam dahil sa sobrang takot. Lalo na sa mga oras na yon na tinatawag na Devil's Hour. Kaya legit ang pag-iyak ng mga kilikili naming dalawa dahil sa kaba. Matapos ang karanasan namin ni Kyla noong gabing yon, ay agad kong kinausap ang aming store leader para magpalipat ng schedule sa umaga. Mabuti na lang pinayagan ako. Pero akala ko ay okay na ang lahat. Isang araw kasi, habang rineredy ko ang buong store para buksan at inaayos ang iilang folder sa may counter, ay may napansin akong kung sinong pumasok. Hindi ko na lamang ito pinansin dahil busy ako sa pagpapasa ng files at masyado na rin akong minamadali ng taong pagpapadalhan ko ng mga ito. Isa pa, napansin ko rin naman na dumiretso ito sa may stall kung saan pwede kang magtimpla ng sarili mong kape. Karamihan kasi sa machine ng store ay self-service. Nang napansin kong naglalakad na ito patungong counter at handa na sana siyang batiin, ay ganun na lamang ang panlalaki ng aking mga mata nang makita kong walang kahit na sino sa harapan ko. Imposible naman po kasi na makalabas agad yun
nakita ko pang tumalikod dito sa may heater kani-kanina lang. Para makasigurado, agad-agad kong chinek ang monitor ng CCTV na agad ko ring pinagsisihan dahil lalo pa akong nakaramdam ng kaba nang makita kong wala ngang tao sa loob ng buong store at nag-iisa lamang ako ron. Maging mga naglalakad sa labas ay wala rin. Agad kong tinawagan ang store leader namin upang madaliin siyang pumasok na. Ang hirap po kasing maging duwag. Nakakapraning. Hindi ko po alam kung bukas ang third eye ko o what. Dahil minsan lang naman ako makakita ng mga ganitong klase. Ang nakatatakot pa rito, once na makita ko ang mga ito, ay naririnig ko pa sila. Minsan nga, para lang ma-gaslight ang sarili ko, ay iniisip ko na lamang na baka pagod lamang ako sa mga bagay-bagay dahil sa labis na pagtatrabaho at namamalikmata lang. Nagsimula akong makakita at makarinig ng mga kakaibang elemento nang mabuntis ang ate ko. Palagi kong nai-encounter ang isang anino ng lalaki that time. Tuwing papatak ang 5:45 ng gabi. Palibhasa ang bahay namin noon ay napaliligiran ng puno ng niyog, avocado at guyabano. Kung kaya naman minsan, iniisip ko na lang na baka dahil sa mukhang gubat sa may bundok na parte ng lugar namin, ay normal lang ang mga nakikita at naririnig ko. Pero hindi eh. Dahil hanggang sa panaginip ko ay nakikita ko ang itim na anino ng lalaking yun. Naikwento ko na rin ito sa kapitbahay namin at napag-alaman kong nakikita rin pala nilang madalas mula sa labas ang anino ng isang lalaking yon na nakatayo raw sa bandang kusina ng bahay namin. Sabi nila, mabisang pangontra ang asin sa ganitong elemento. Minsan, hindi ko na masigurado kung multo o engkanto ang madalas naming nakikita. Pero simula noon ay nakasanayan ko ng magsaboy ng asin sa may bubong ng bahay namin. Lalo na sa may parte ng kwarto ng ate ko. Suki sa convenience store. Magandang araw po, Sir June. Maging sa mga tagapakinig na rin ng inyong YouTube channel na Sityo Bangungot. Ako po si Lynn, 25 years old at nakatira sa lungsod ng San Mateo sa Rizal. Nagsimula po ang kwento ko noong pumasok ako ng night shift sa isang branch ng 7-Eleven na nasa lugar namin bilang kahera taong 2019. Sa umaga naman ay nagpa-part-time ako bilang isang tagalinis ng opisinang malapit sa municipal hall namin. Doon sa 7-Eleven na pinagtatrabahuhan ko ay may regular customer kami na babae. Lagi siyang bumibili sa amin tuwing gabi. As in, halos gabi-gabi. Kaya itinuring na namin ang isa't isa bilang magkaibigan. Lagi ko kasi siyang nakakakwentuhan, lalo na sa mga boylet.
Lagi po kasi niya akong binibiro kaya nasasabi ko na rin sa kanya ang mga secret crush ko na nakakasama ko sa trabaho. Siya si Monique. Kasing edad ko lang din po, Sir June. Ang pinagkaiba nga lang po namin ay single ako at wala pang anak, pero si Monique naman ay single mom na may isang anak na batang lalaki. Matagal na raw sumakabilang bahay ang tatay ng bata at tuluyan silang iniwan. Anyways, hindi nawawala sa pinamimili ni Monique ang, alam ninyo yung maliliit na knickknacks? Yung biscuit na korteng isda na coated ng chocolate at milk chocolate. Isang pack na ganon ang binibili niya na may random toy sa loob. Kung hindi yon, ay isang pack naman ng biscuit with matching isang bote ng juice na maliit lang din. Yun ang lagi niyang binibili. Isang gabi, nagpupunas-punas lang ako sa counter habang hinihintay si Monique. Expected kasi mga ganong time siya bumibili. Meron kasi akong ichichika sa kanya pero 11:00 na ay hindi pa siya bumibili. Medyo nag-alala ako. Sabi kasi niya na may mga ibibigay siyang mga damit sa akin. Umorder kasi ako sa kanya noon. Gusto ko na nga sanang puntahan siya sa kanila. Pero hindi ko naman alam ang address niya. Doon ako napaisip na di ko rin pala alam ang cell number niya. Kinabukasan ng gabi, naabutan ko ang manager namin na nag-aayos ng mga gamit na dadalhin niyang pauwi. Katabi nito si Ann na siya namang karelyebo ko sa trabaho. Usually kasi, once in a blue moon lang nagpapakita si Sir sa store. Marami ho kasi siyang hawak na iba pang branch ng 7-Eleven. Akala ko ay aalis na si Sir, pero nagulat na lamang ako nang biglaan ako nitong harapin at sabihin, "Lynn, nabalitaan mo na ba? Nasagasaan daw si Monique ng truck ng beer." Sabi ko, sinong Monique ang sinasabi niya? Yun pala, kakilala niya si Monique na lagi naming customer. Kasi pinsan pala niya yung dati niyang ka-live-in na nang iwan sa kanila ng anak niyang lalaki. Di ako makapaniwala agad sa binalita niya. Natulala ako ng sandali. Lalo na nang sabihin ni Sir na kamuntik pa raw itong maghasa. Nakatakas daw siya pero nasagasaan sa main road. Para akong binuhusan ng malamig na tubig na punong-puno ng yelo noong mga oras na yon, Sir June. Nakaalis na lang si Sir noon. Nalutang ako habang nagtatrabaho. Mabuti na nga lang at wala akong customer na nabigyan ng sobrang sukli. Pero nang madaling araw na yon, doon na magsisimula ang kababalaghang hindi ko inaasahan. Habang abala ko sa pagbibilang ng mga barya, ay siya namang dinig ko sa pagtunog ng bell na nasa pintuan ng entrance ng store. Hindi ako nakatingin nun sa pinto. Basta ang alam ko ay may pumasok na naaninag ko na kulay puti ang suot at dere-derecho sa mga nakadisplay na inumin sa shelf. Siguro mga 10 minutes na ang nakalipas nang magtaka ko kasi parang wala ng customer sa loob.
wala naman akong nakitang lumabas ng pinto. Kaya kako, asa na yung pumasok? Akala ko, hindi ko lang napansin na may lumabas. Kaya nag-refill ako ng mga paper cups malapit sa counter. Nang biglang makita ko na lang na may babae sa tapat ng till. Kakaiba yung babaeng yun. Mahaba at gulo-gulo ang buhok. Saka medyo madungis ang damit. Mapagkakamalan mo siyang dalagang yagit. Hindi nagsasalita. Paaalisin ko na nga po sana kasi nakatayo lang at nakayuko. Tapos hindi pa nagsasalita. Nang bigla itong tumingin sa akin. Sa unang tingin, kamukha niya si Monique eh. Meron kasi itong nunal sa kanang pisngi sa ilalim din ng kanan niyang mata. Natauhan ako noon, Sir June. Sigurado akong si Monique nga iyon. Sabi ko pa nga noon, "Langya tong boss ko, pinagtripan yata ako." Sabi kasi, nasa gasaan ka raw. Pero ba't ganyan ang ayos mo? Sabi ko kahit nakinilabutan na ako. Lalo nang maglakad ang mga nakalutang nitong paa. Palabas ng tindahan bago siya nagsalitang, "Mag-iingat ka." Yun na yun ang narinig ko. Kahit na hindi ko naman nakitang bumukas ang bibig niya. Basta na lang nakita ko siyang tumagos papalabas ng pinto ng tindahan. Ilang segundo siguro bago ko siya hinabol sa labas ng store. Hindi kasi ako makapaniwala na nakakita ba ako ng multo? Totoong patay na si Monique? Multo ni Monique yung nakita ko? Pagkalabas ko, wala namang ibang tao. Tahimik lang. May mga dumaraang jeep pero konti lang din. Noong mga oras na yun, tsaka ko lamang napagtanto sa sarili ko. Totoo nga pala talaga ang ibinalita sa akin kanina ng manager ko na wala na ang kaibigan ko. Kaso, ano kaya yung sinabi niya sa akin na mag-iingat ka? May meaning ba yun? Isa ba yung pahiwatig? Talagang hindi ako nakatulog noon. Medyo natakot kasi ako. Para kasing may masamang mangyayari sa akin. Ano kaya ang pahiwatig ni Monique noon? Kinonta ko ang manager namin para tanungin kung alam ba niya ang address ni Monique. Hindi raw niya alam kaya talagang kinulit ko siya. Nakiusap ako na itanong niya sa pinsan niyang lalaki na dating ka-live-in ni Monique kung ano ang address. Pagkatapos ng shift ko ay agad-agad na akong nag-ready ng mga gamit ko pagdating ng karelyebo ko sa trabaho na si Ann. Pagdating ko sa address na binigay ni Sir, ay may puting kabaong sa tapat ng bahay. Merong ilang mga upuan, pero isa lang ang nagbabantay. Medyo may edad na babae na nalaman kong nanay ni Monique. Kalong-kalong niya ang isang batang lalaki na natutulog, na anak ni Monique. Ipinagdasal ko muna siya bago ko siya puntahan sa kabaong. Nanlumo ako sa itsura niya. Kahit po kasi naka-makeup siya, ay halatang basag ang bungo niya. Tabingi na po kasi yung mukha niya.
Sabi po kasi ng nanay ni Monique, ulo raw ang napuruhan ng mga gulong ng truck. Pisak din daw ang tiyan niya. Kaya pala sarado yung saraduhan ng kabaong mula bewang pababa. Kasi nahati na sa dalawa ang katawan ni Monique. Kalagitnaan ng pag-uusap namin ng mga kamag-anak ni Monique ay nagpaalam akong magsi-CR bago umuwi. Naghuhugas na ako ng kamay nang makaramdam ako ng panlalamig. Para akong nasa loob ng freezer. Literal na ganun kalamig. Tapos parang humangin ng mahina. Doon na ako nagsimulang matakot na talaga, Sir June. Kulob naman kasi ang CR nila. Walang bintana. Kaya saan manggagaling yung hangin? Akmang lalabas na ako nang biglang magpakita na naman si Monique sa akin. Katulad sa store, ay iisa lang din ang iniiwan nitong salita. Mag-iingat ka. Tapos ay bigla na lang ding nawala ng isang kurap. Dito na talaga ako nag-alala ng sobra, Sir June. Ilang araw akong hindi nakapasok sa trabaho. Lagi akong naka-call in sick. Mabuti na lang naintindihan ako ng manager namin. Sa totoo lang, halos ilang gabi na akong mabuwang-buwang ng kaiisip kung ano bang pinupunto niya ron. Mag-iingat ako? Saan? Kanino? Matapos ang libing ng kaibigan ko, ay nakayanan ko na ring pumasok sa trabaho. Umuwi ako ng maaga isang gabi kasi medyo sumama ang pakiramdam ko. Dumaan ako sa eskinita na shortcut pauwi ng bahay namin. Wala na kasing masasakyang tricycle kaya doon na lang ako dumaan. Hindi ko lang inaasahan na may mga tambay pala ron. Gusto ko nga sanang bumalik kaso bigla akong kinausap noong isa na nasa likuran ko na pala. Ay miss, ihahatid na kita. Hindi na ako nakapalag noon, Sir June. Kasi may bigla na lang humila sa braso ko. Naalaman ko na lang na kinakaladkad ako sa may bandang looban pa. Sa may bandang mabahong kanal. Bago ko kubabawan ng isang lalaki na amoy alak na parang ilang linggo nang hindi naliligo. Ganon po siya kabaho. Nahubad po nila ang damit pang itaas ko. Hindi ko nasasabihin pa ang ibang detalye. Pero may ibinulong sa akin yung lalaki habang sinisinghot ang leg ko. Sabi niya, ngayon lang daw niya ako nakitang dumaan doon sa eskinita. At kamukha ko raw yung huling babaeng natsyempohan niya na dumaan din ng ganong oras. Ang pagkakaiba lang daw namin ay may nunal daw yung babae sa pisngi. Sabi pa nga niya, sayang daw at hindi niya natikman yung huling babae kasi nakatakas daw. Alam ko at sigurado kong si Monique ang tinutukoy niya. Buong lakas ko po siyang itinulak. Pero mas malakas siya sa akin. Kaya binayagan ko po siya. Sumigaw ng malakas yung lalaki sa sakit. Nakaramdam na lang ako ng malakas na sapak sa mukha ko. Nagdugo po ang ilong ko nun. Naramdaman ko kasi na may mainit na tumulo sa ilong ko.
Pagtingala ko sa lalaki, bigla na lamang siyang kumaripas ng takbo papaalis. Kasama ang dalawa pang lalaki. Kasabay nun, may hanging malamig na humaplos sa noo ko. Haplos ng pag-aalala ng isang kaibigan. Ganun po ang pakiramdam ko noon, Sir June. Sa mga oras na yun, alam ko na kasama ko si Monique. Sigurado ko na kaya nagtatakbo yung mga adik na kalalakihan dahil nagpakita sa kanila si Monique. Napaupo ako. Hindi ako makapaniwala sa nangyari sa akin. Tumawag ako kay Ann sa store. Nanghingi ako ng tulong sa kanya. Nagsalubong kami sa bukana ng eskinita kung saan ako unang pumasok. Nakita kong may iilang tanod na kasama si Ann. Sinamahan nila akong dalhin sa presinto para magsumbong. Paiikliin ko na po itong kwento ko, Sir June. Nakuha po namin ni Monique ang hustisya. Ito pong mga lalaking nahuli nila ay nakatira sa looban na malapit lang sa eskinita. Mga adik daw po sila na laging natotrobol, kasali sa mga away-away ng mga tambay. Mga magnanakaw rin daw po sila ng mga sasakyan. Labis ang pasasalamat ko kay Monique. Linigtas niya ako sa kapahamakan. Kaya naman lagi akong dumadalaw sa libingan niya para ma-update siya sa nangyayari na sa buhay ko. Kinakausap ko pa rin siya. Sa totoo lang kasi, nami-miss ko siya kung minsan, kaya dumadalaw-dalaw din po ako sa nanay at anak niya na Ferdy po ang pangalan sa bahay nila. One time nga, pagkadalaw ko sa puntod ni Monique kasama ang anak niya, bigla na lang nagsabi ng mama si Ferdy. Tapos tumuro sa hangin sa may puno ng kalachuchi kung saan ko ulit nakita si Monique sa huling pagkakataon. Maaliwalas na ang mukha niya habang nakatingin sa amin. Suot niya ang damit na gamit niya nung inilibing siya. Miya-miya lang din ay tila naging usok siya na kumalat sa hangin. Hindi ko man natulungan si Monique sa mismong araw na kailangan niya ako, pero sigurado ako na masaya siyang iiwan ng tuluyan ang mundong ito dahil sa nabigyan ko ng hustisya ang nangyari sa kanya. At para sa mga kababaihan out there, lagi tayong mag-iingat. Higit sa lahat, hindi tayo basta babae lang. Babae tayo na dapat matutong laging lumaban para sa ating mga karapatan. Maraming salamat po.